What's up mga kapugad baboy and welcome back to my channel. So ngayon papunta kami sa Katiklan, sa Boracay with friends, Ellie, Jad, Jello, sino pa yung kasama natin? Karen, Tonton. With friends pero di kilala yung mga kasama. Kaibigan mo ba talaga kami? Kaibigan mo ba kami talaga? So ayun. So ang flight namin is 12:45 pa. So kakain muna kami. Mag-brunch na kami. Ayun. So, happy birthday, Karen. Celebration talaga ng birthday ni Karen. Saan ni Jansen? Gusto mo yung kasama si Karen? Wala naman dito sinabi. Hi guys, so ngayon nandito kami sa may boarding area. So, hindi makita si Majoy Baron. Chinika. Hindi na kami makita si Majoy Baron dito. So yun, waiting lang kami. Delayed yung flight. Supposed to be 12:45. Pero na-move siya ng 1:30. So yun. Kaya naghihintay na lang kami dito. What's up mga kapugad baboy and we're now here at Boracay!
Hi! Kanta ka nga doon. Acoustic. Gusto mo yung acoustic na yung nakalagay pero hapon pala. Yes, siluwit yun. Ay, Jan! Wag kayo makapatok sa mga bata. Hello! What's up mga boy baboy and welcome back. So nandito na kami sa hotel. Nakadating kami ng mga 5 na. So yun, yung nag-start kaming mag-book is November 3, 2020. So naka-sale siya, kaya nakuha lang namin siya ng 2,000 kasama din yung insurance sa eroplano. So AirAsia kami and ayun, nakuha namin siya ng 2,000 per head. So 6 kami kaya ang binayaran namin is 12,000 parang something, 12,000 something. So yun. Then after ng booking ng flight, so naghintay lang kami. Syempre maghihintay kayo na dumating yung pag malapit na yung flight nyo kasi ang mga requirements dito sa Boracay is health declaration, online health declaration check. So ito yung makukuha nyo sa aklan.gov.ph. And then next is yung negative RT-PCR, which is the rapid test, the swab test. So dapat negative siya. It's 48 to 72 hours dapat makalabas na yung result. So, ang pinili namin is yung 72 hours para doon kami sa safe na. Kasi if ever na baka kasi ma-delay yung paglabas ng result. So, doon na kami ng 72 na kami ng 48. And we're so lucky enough kasi ang nangyari, after namin iswab, nagpa-swab kami no February 23. And then, lumabas yung result namin February 24. So, yung count niya kasi once na kung anong araw ka nagpa-swab. So, kung anong oras ka nagpa-swab, it's 9 a.m. in the morning ng 23. So, 23, 24, 25. So, 9 a.m. ng 25, dapat lumabas na yung result mo. Ang problema doon is dapat makapag-email ka sa Tourist Boracay at gmail.com para bigyan ka nila ng QR. So, we're lucky enough kasi lumabas na agad ng 24 morning, 6 a.m. in the morning, yung aming swab result. So, kung tatanungin niyo ako kung saan kami nagpa-swab, sa may Pateros, Silangan. So, doon kami nagpa-swab. Sobrang accommodating ng mga tao and yun, kailangan mo lang fill outan yung form. Tapos tatanungin kung saan ka nakatira, and interview. Syempre, kailangan pa rin magdala ng valid ID. Ballpen, wag na wag nyo kakalimutan para may sarili kayong ballpen, hindi kayo manghihiram sa iba. So yun, pagdating mo doon, pipila ka lang. Tapos, hintayin mo lang dumating yung turn mo. So yun, mabilis din naman kasi first is yung consultation, titignan muna kung pwede ka na magpa-swab, tatanungin mo yung mga history mo, yung travel history mo, kung umalis ka ba ng bansa within 14 days or kung meron ka ba naka-encounter na may positive sa COVID, ganyan. So yun lang may kadalasan tanong. And then after that, dun sa second station, ibibigay sa yung swab kit mo. Ikaw magdadala na sa taas para dun kayo sa swab sa taas. So, kung yung iba nakikita nyo nakatayo, sa kanila nakaupo, kaya ramdam na ramdam mo yung sakit. Kasi ako, as in second time ko na magpa-swab, so dun lang sumakit kasi nga nakaupo siya. So hindi ako makapag proper posture na maayos, yung as in yung hindi talaga ako masasaktan niya. So it's lalamunan and yung ilong. So yun. After that, syempre magka-quarantine ka para wala ka makausap na kahit ano, para hindi maging baliwala or hindi mawala ng visa
yung swab result mo pag dumating na sa'yo. So yan, dumating siya ng February 24 in the morning, and after that, nag-online health declaration na kami. Makikita mo siya sa aklan.gov.ph, and then i-screenshot mo yun. After mo i-screenshot yun, dadalhin mo yung mga kailangan. Ito yung swab result, yung na negative ka, yung confirmation sa booking sa hotel, and then yung screenshot ng online health declaration, valid ID na proof na resident ka talaga ng Philippines, and then yung itinerary from kung sa airlines ka nagpa-book. So since kami AirAsia, yung itinerary namin from AirAsia yung ginamit namin. So, it's 5 files na isa-send mo sa touristboracay@gmail.com. And then after that, right away, sa amin wala pang mga 2 hours or 2 hours, dumating na agad yung namin. So, once na nakapag-submit nga ng health declaration, may nakalagay dun sa baba na 12 hours validation ng yung inyong health declaration, yung sinend nyo. So, kailangan within 12 hours, masend nyo na siya. Kasi within 12 hours before your departure, masend nyo na siya para less hassle. So, ayun, another lucky na dumating sa amin is within 2 hours, na-send na agad sa amin yung aming QR. So, yung lahat ng namin is pinrint out ko. So, ito siya. Ayan, pinrint out ko talaga para may hard copy, meron din ako sa phone. Ayan. So, lahat nandito na. Yung itinerary namin, yung online health declaration, ayan, meron din yan. Tapos yung aming health declaration card. So may QR kasi siya, kaya ako tinakpan. May QR siya na matatanggap, may QR kayo na matatanggap na gagamitin nyo sa port, sa Jetty Port, and sa lahat ng establishments dito sa Boracay. So another, so dalawa yung pinrint ko na health declaration. Another yung confirmation ng hotel. So since kami nasa Hana Hotel kami, Boracay. So kung tatanungin nyo yung kung magkano yung kinuha namin, just lalagay ko sa description below yung kanilang link sa Facebook. Pwede kayo mag-direct na kontakin sila. So yun. And yung negative rapid test, so yun, negative siya. Lagay ko na lang din yung scan copy dyan sa and then yung valid ID. So since ako ang valid ID ko is passport and PhilHealth, BIR yung tin ko, and yun lang yung mga ko. So wala pa akong driver's license and so on, ganun. So yun lang yung sinend ko, yung aking passport. So yun, after that, ang flight namin is 12:45, na-delay siya, naging 1:30. Tapos 1:30 pinapasok kami ng gate, and after 1:30 pinapasok kami ng gate, na-delayed ulit siya. Nandun na kami sa loob ng aeroplano. Syempre, for our safety, kailangan i-check lahat-lahat bago lumipad. And yun, super mabilis lang. Actually, parang wala pang 1 hour na nakalipad na nasa ere kami. So, yun. As in, ang bilis. Nakalapag agad kami. Parang nakakadalawang headbang pa lang ako na sa And, yun. Pa-landing na agad. So, yun. After that, pagdating sa airport ng Katiklan, kailangan nyo ang valid ID, QR, tapos yung seat number, and yung seat number makukuha nyo siya dun sa inyong what do you call this? Boarding pass. Sa boarding pass. For for contact tracing. And then yung huling-huli is yung body temperature. So may pila doon, may magbibigay din ng inyong body temperature kasi may mag-scan siya, camera siya. Mag-scan, then magbibigay siya sa inyo ng ganito kaliit na papel, tapos body temperature. Yun din yung papakita mo dun sa mismong counter. So medyo mahaba yung pila kasi sabay-sabay kayong pipila dun, yung mga nasa kasama yung sa aeroplano. So kasama siya doon. And another, kung sa tingin nyo is social distancing sa aeroplano, it's a no. Kasi magkakadikit kami. Okay sana kung magkakadikit na magkakasama rin kayo. Pero hindi ko kasama yung dalawang katabi. So yun, magkakaiwalay kami, magkakaibigan, 6 kami, so magkakaiwalay kami. And yan. Pero goods naman, I think, goods naman, kasi lahat naman kami negative. Hindi ko lang sure kung umalis pa ba sila after the swab, and then yan.
And then after that, after the Jettyport, sumakay kami ng, it's a DIY eh. Kaya sumakay kami ng tricycle. So pag sa tricycle naman, kukuha ka pa ng stop. After the stop, tatawid ka sa kabilang kalsada, tapos ipapress mo yung stop, tapos bibigyan ka nila ng ticket. So yung ticket, sa isang tricycle, 100 pesos. So sulit na sulit siya kung dalawa kayo, or since 6 kami, so 3 tricycle, tapos tigda-2 kami. So sulit siya kasi 50 pesos na babayaran mo sa 50 pesos na babayaran ng isang tao. So yun. And then after that, from Katiklan to Katiklan Airport to Jettyport, doon kami sasakay ng boat papunta dito sa may Boracay mismo doon sa Gagban Port. So yan. Yung mga babayaran sa Jettyport, talagay ko siya dito sa description below. Lahat nandun na, pati yung student, yung mga senior, yung PWD, yung mga discount, nandun na din sila. So it's terminal fee, environmental fee, and yung boat. So yung boat, meron siyang day and night. So after the Jettyport to Gagban, from Gagban, nag-tricycle kami papunta dito sa Hana Hotel sa Station 1. So ang binayaran namin is 250, 6 na kami. So pag sumakay kayo ng tricycle ng e-trike, kailangan nyo naka-face mask and face shield. Kasi uhulihin sila kapag walang ganon. So kailangan, tapos ang face shield na tawag nila dito is wind shield. Wind shield ang tawag nila dito, hindi face shield. So yun. Ang binayaran namin is 250. So kung titingnan natin, parang 40 pesos din ang yung per head. So goods na lang din. So after nung pagdating namin dito, nag online check-in kami. So meron silang QR na i-scan mo lang doon, ganyan. And then yun, nandito na kami sa kwarto. It's sa first floor kami, pero 3 palapag yung hotel. So yun, actually it's our second time, it's my second time here in Hana Hotel. Dito kami nag-stay nung Pasig Daisan Youth Ministry Planning. And yun, kaya kilala na rin ako nung ibang mga staff dito. So yun, after dito, nag-familiarize lang namin sarili namin sa paligid. So nagkaroon na rin kami ng kakainan namin. So ito yung kinainan namin, yung ang ganda doon sa kinainan namin kasi inaalaw nilang mag-serve yung mga sa tingin natin hindi kayang mag-serve. For example, yung mga sorry for the term, pero yung mga yung mga maliliit, siguro hindi ko tinignan yung restaurant as maging makakuha ng atensyon yung restaurant na yun, kasi yung mga yung mga crew. Hindi man totally lahat ng crew, pero 2 sila nakita namin, naabutan namin doon. So yun, doon na kami kumain. Masarap naman yung pagkain. Ang in-order ko is chicken it's katsu curry with rice. So 280 pesos siya. Tapos nagpa-add ako ng banana shake. So yung banana shake is 100 something. Nakalimutan ko na. So yun, goods naman, masarap. Nabusog naman kami. And then after nun, naglibot-libot lang kami, nag-check kami kung ano pa yung mga bukas na establishments, and then bumalik kami dito sa hotel. Tapos nagpahinga na kami, nag-rest na kami. So yung may curfew yung mga locals. What I mean in locals is yung mga taga dito talaga, yung mga Aklanos. Meron silang curfew na 11. Pero kapag yung mga e-trike, wala na yan ng 11. So wala kang ibang gagawin kundi maglakad talaga after ng 11. So yun, yung mga tourist, wala naman curfew, pero syempre, maging ka lang din, kasi anong oras na, diba? So yan, pero kung nagpa-party ko, why not, diba? Walang pakialam sa oras, ganyan, joke. So yan, naging maganda naman din yung, namin, yung day 1 namin, kahit na sobrang maiksi lang, kasi 5 na kami dumating, and then oras na rin kami nakakain din. So yun, goods naman siya. So yun. Ang Hana Hotel is sobrang accommodating. So ilalagay ko talaga yung dito. I-recommend ko sila sa inyo.
So, hindi ako magsasawang i-recommend sa inyo ang Hana Hotel kasi sobrang ganda ng service nila. Tapos, ayun, komportable yung yung pag stay mo dito. So, meron silang breakfast din, ayan, may mili ka lang dun sa meal nila. So, yun, hindi siya buffet, pero it's nice na din dun sa price na binigay nila. Sobrang ganda. Sobrang sulit na sulit. So, yun lang naman. So, see you guys on the day 2 of our Boracay Tour 2021. Bye!